Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, at subscribe. Malaking tulong na po yan sa aking isang small content creator. Ngayon, ang topic po natin ngayon ay kung paano i-check yung MDL kapag biglang ayaw gumana yung inyong mga ilaw. Ano-ano yung mga dapat tingnan o ano yung mga dapat i-check. Ito talakayan natin. Ito yung MDL na sinabit ko. On muna natin yung susi. Ayan po. Ayan. Magana yung ay unloading. So kung i-share sa inyo yung naranasan ko bilang isang mekaniko yun sa inayos ko na motor, yung ginawa ko doon, pinalitan ko ng ilaw itong MDL. Tapos yung nangyari, yung inon ko yung kanyang high and low beam, yung domino switch, ay hindi gumagana yung kanyang dilaw. Pag high and low beam ko ay yung puti lang yung gumagana. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo kung ano yung ginawa natin. Yung ginawa ko doon, tinignan ko yung kanyang switch. Tapos gumamit ako ng test light. Pagkatapos ay tinisting ko. Okay naman yung kuryente. Nagbabato naman siya ng kuryente dito sa kanyang high and low beam. Pero nagtaka ako, ayaw gumana yung kanyang dilaw. Yung puti lang yung gumagana kapag pinindot ko yung high and low beam ng kanyang domino switch. Kaya naisip ko na palitan yung kanyang domino switch, yung three-way switch. Kasi nakakabit na yun, gamit na yun sa kanyang motor. Tapos matagal na rin. Kaya yun, pinalitan ko ng domino switch. Tapos bago na rin yung kanyang ilaw. Yung plano namin, ilaw lang sana yung papalitan namin, yung MDL mismo. Kasi gumagana pa naman yung switch. Pero ayaw umilaw yung kulay dilaw. Kaya pinalitan ko ng three-way switch o domino switch. Nung pinalitan ko na siya, ay naayos ko na. Gumagana na yung kanyang dilaw na ilaw din sa kanyang MDL. Ibig sabihin, yung nasira doon ay yung kanyang switch. Grounded na siya sa loob. Short na siya. Kaya magpapunction pa rin siya kapag hinay-unloadin ko. Pero hindi siya iilaw yung dilaw. Kasi short na sa loob ng kanyang three-way switch o domino switch. Yun ang unang karanasan ko na gusto ibahagi sa inyo. Kapag naranasan nyo na biglang ayaw gumana yung inyong mga MDL, ano yung dapat i-check, ano yung dapat na tingnan. Pangalawa, yung isang pangalawang naranasan ko doon sa pag-aayos ng mga electrical wiring nitong MDL. So, kaya dumating na Miosol, nagpaayos sa akin kasi bigla lang daw ayaw gumana. Wala talaga, hindi talaga umilaw yung kanyang MDL. Okay na yung wirings niya, okay yung battery, meron. Saka yung kanyang three-way switch, tinignan ko. At saka binuksan ko lahat. Yung kanyang relay, three-way switch, at saka yung kanyang relay, yung socket. Gumamit ako ng test light at napansin ko yung negative terminal ng kanyang relay ay walang connection. Kasi nalaman ko na walang connection. Yung test light clip nilagay ko sa positive terminal ng battery. Tapos yung tester mismo, pinusok ko siya dito.
Kasi dalawa lang yan, 85, either 85 ng relay o 86 yung ground. Diyan lang yung ilalagay. Tapos yung kabila, accessories wire. Okay yung mga accessories wire at saka yung galing sa battery. Yung positive na linya. Gumagana siya. Umilaw yung test light natin. Tapos nung hinanap ko na yung kanyang ground, yun, nakita ko na wala palang ground. Kaya pala ayaw umilaw. At nagtaka lang ako kasi pag ilan ko yung susi, nagpapangsel pa naman yung kanyang relay. Kaya pala naglulusuntak na yung kanyang ground. Akala ko sira na yung kanyang relay. Eh okay pa naman. Kaya ginawa ko tinignan ko yung binaybay ko yung ground na wire. Kaya pala naputol doon sa mismong kabitan ng kanyang battery terminal. Kasi nung unang gumawa, hindi niya nilagyan ng terminal I yung wire na ikinabit doon sa battery terminal. Kaya naputol. Kaya ginawa ko nilagyan ko ng battery I terminal yung wire, yung dulo ng wire na naputol patungo sa kanyang relay, yung ground doon sa negative terminal ng kanyang battery. Kaya yan, yung sinubukan ko ulit, gumana na siya. Naayos ko na yung kanyang motor. Yung isang pangatlong karanasan ko ay ayaw na talaga yung umilaw yung kanyang mga, ayaw na gumana, ayaw pa rin gumana yung kanyang NDL. Nung sinubukan ko siya, tinignan ko, unang-unang titingnan natin yung, pakinggan natin yung tunog ng relay. Kapag isa lang yung relay na gamit natin, pag ino natin yung susian, kung gumagana yung relay, meron siyang tick sound at saka umiilaw siya. Kung horn relay yung gamit niyo, nakita niyo yung ilaw yung sa loob. Tapos tinignan ko siya, yun, hindi na pumipitik yung kanyang relay. Kaya binuksan ko kagad yung kanyang relay. Tinanggal ko yung mga electrical tip. Tapos tinignan ko yung sinugot ko. Kailangan yung hugutin talaga itong relay. Tapos yung kanyang socket, tingnan niyo kung mayroong nag-lose contact. Umamit kayo ng test light. Yung nakita ko na sira na yung kanyang socket at saka itong kanyang relay. Kaya nagpalit tayo ng socket at saka relay doon. Kasi yung kanyang relay, kinalawang na. Tapos naputol na yung ibang contact point doon sa kanyang relay. Kaya yun, pinalitan ko ng relay at saka socket. At yung sinubukan natin ay okay na. Naayos ko na. Gumagana na yung kanyang ilaw. Meron pa isa akong naranasan dito sa bilang isang mekaniko. Pag-ayos ng ilaw sila nitong NDL. Yung isang naranasan ko pa, umiilaw itong kanyang dilaw. Pero itong kanyang puti ay ayaw gumana dito sa kanyang NDL. Yung ginawa ko ay tinesting ko lahat, yung mga test light dito. Sinuna ko yung kanyang relay, tinignan ko kung meron bang function mo yung relay, kung ipitik ko siya. At saka hinugot ko, tinignan ko wala namang kalawang. At nung inon ko yung susi, okay pa naman yung kanyang relay, kung may pitik pa naman, gumagana pa. At ginamitan ko ng test light, bumabato pa naman ng kuryente. Yung ginawa ko, tinanggal ko yung ilaw niya mismo. Tapos meron yung tatlong wire, kulay itim, kulay pula na wire at saka kulay dilaw na wire. At ang ginawa ko, tinesting ko siya doon sa battery mismo, dinayro ko siya. Yung kulay itim na wire, nilagay ko sa negative terminal ng battery. Tapos yung dalawa, yung kulay dilaw at saka kulay pula na wire, ay inisa-isa ko sila dito doon sa positive terminal ng kanyang battery. At tinignan ko, gumagana yung dilaw. Tapos yung sa kabila, kulay pula, ay ayaw gumana yung kulay puti doon sa kanyang ilaw. Ibig sabihin yung ilaw mismo yung nasira. Kaya pinalitan namin ng ilaw, yung NDL mismo yung pinalitan namin. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment down below sa comment section.
ano yung mga problema, iba't ibang problema ninyo sa inyong ilaw, sa inyong MDL. Kung ano yung mga issue, pwede kayo magtanong sa akin. At yun lang. Pero ba kung hindi na nagtalakay, ay pwede kayo mag-comment sa akin. Maraming salamat po. What's up sa lahat.